Check na to ang price sa sibuyas. Ang sibuyas 0.99. So nasa mga 1 euro. Ang 1 euro is 61 pesos. So but pa sa Philippine money is 61 pesos lang ni ang kilo. Oh, dili day. 500 grams lang siya. So nasa mga 122 pesos ang per kilo. Oh. Kaya ito nga raman siya sa kilo. Isa ka balot. So 120 dako gyud mo kay diferensya sa Pilipinas. Malaki pa rin ang diferensya sa Pilipinas. So pumapalo sa Pilipinas ng 180 sa palengke. Samantala sa Germany 120 lang. So paano nangyari yan? Ang baba ng sahod sa Pilipinas. Ha? Paano nangyari yan? Paano inisip yan sa gobyerno? Kaya maraming naghihirap lalo sa atin. Dapat yumaman na yung magsasaka. Bakit ganun pa rin sila? Diba? Imbalance ang situation sa Pilipinas. Dito malaki ang sahod. Akala natin mahal ang bilihin. Hindi. Sakto lang. Ang sibuyas pa lang 120 lang sa Philippine money, 122. Samantala sa Pilipinas, sa market, ito nasa mall pa to ha. Nasa groceries pa to. Malinis. Yung presyo na yan sa palengke nasa mga 200. Dito malamig pa. Ngayon titingnan natin ang luya. Ang lalaki ng luya. Ang linis 69 euro. Ipagpalagay natin nasa mga 1 euro. So magkano? Magkano yan? 61 pesos ang 1 euro. So ibig sabihin 61 pesos lang ang luya. 61 pesos. Isipin nyo, sa Pilipinas umabot ng 100 plus. Kaya paano yan? Anong ginawa ng gobyerno sa Pilipinas? Anong ginawa ng gobyerno sa Pilipinas? Puro kaso. Kaso doon, kaso dito, bawian doon, bawian dito, revenge dito, revenge doon. Hindi na talaga maganda. Toxic na talaga. Toxic na ang Pilipinas. Mga mayayaman lalong yumayaman, yung mga mahihirap lalong naghihirap, yung mga nasa middle class tagilid, pabagsak. Yan ang totoo. Dito tayo sa mga kamatis. Sa mga kamatis tayo, medyo may kamahalan yata ang kamatis nila. Ito tayo. So ganitong klase na kamatis talagang mahal naman talaga to. Yung mga cherry. Hindi ko alam magkano to sa Pilipinas, pero dito, so sa Philippine money siya is nasa mga 60, 120, 122. So 50, 30, mga 130. Mga 135. So yan ang 500 grams. So medyo may kamahalan, pero iba siyang klase na kamatis. Itong sibuyas na puti, nasa mga ano lang siya, 90 pesos. 90 pesos sa Philippine money. Magkano yon? 90 pesos sa Philippine money. Magkano yon? Magkano yun sa atin? Kaya iwan talaga, na pag-iwanan ng Pilipinas. Imbalance. Kahit anong hanap buhay mo, hirap pa rin. Kasi imbalance, hindi magandang
Hindi talaga maganda ang sistema. Imbalance ang agricultural. Ewan ko bakit ganun. Ang lawak-lawak ng mga lupa, ang mahal-mahal ng mga bilihin, walang saktong iwan. Iwan talaga. Pinabayaan ng agrikultura. So sa saging naman, ang kilo sa saging, itong lalaki ng mga saging galing sa Davao yata to. Hindi ko alam ang mga pinanggalingan nito sa saging. So ang presyo ng saging, ang per kilo niya is 1.29 euro. So nasa mga 50%, 25%, 60, 30, 15, 70, almost 80 pesos ang per kilo. Lakatan, 80 pesos ang kilo. Sa Ecuador pala to galing. Ecuador ng mga saging, 80 pesos lang ang kilo. Samantala sa Pilipinas, 80 pesos lang din. Ano nangyari dyan? Tapos ang sahod sa mga tao dyan, magkano lang? Talagang wala na sa ayos. Imbalance. O ang pinya, magkano ang pinya? Maraming pinya sa Pilipinas, sa Del Monte. Yun lang, di ko alam magkano. 100 pesos, 3 na yata yung dati. So dito, mahal talaga. So nasa mga 160, 120, mga 150 ang kilo. So medyo kamahalan talaga. So mahal-mahal talaga. So konti lang diferensya din. So itong lettuce 129. So nasa mga 60, 80 lang din, 70 pesos ang kilo sa lettuce. Iwan ko magkano sa Pilipinas. 70 pesos lang dito. Tapos itong mga cucumber, nasa mga 60 pesos lang din ang kilo. So compare tayo sa presyo, no? Ganito ang presyo. Ganito ang presyo dito sa Imden. So yun lang. Yung itlog, magkano itlog? Check natin ang itlog. Ang itlog nila sa isang tray, 10. So nasa mga 360, 180, mga 200 ang isang tray. Pero 10 lang ang laman. So medyo may kamahalan. May kamahalan siya. 2, 4, 6, 8, 10. No, 10 lang. Mahal siya. Kasi nasa mga 300 sa Philippines. So okay pa rin ang itlog. Okay pa rin. Ito sa mga flowers. Wala akong pakialam sa mga flowers. So yan lang. Yan ang gusto kong i-compare yung price. Okay.